Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin etong si Senador, chairman ho ng Blue Ribbon Committee, walang iba, Senador Panfilo Lacson. At ito hong tatlong hindi Three Stooges, isa sa mga binanggit ho ni Ombudsman Boying Rimulya na mabibigyan daw ng warrant of arrest noong December 15 or 16, pero bago ho hindi masunod ang December 15 or 16, sigurado before Christmas mabibigyan ho ng warrant of arrest itong mga ito at doon ho magpapasko sa kulungan. Ang pinagbabanggit ho ni Ombudsman Boying Rimulya si dating Senador Bong Revilla, dating Senador Nancy Binay, Joel Villanueva, Jingoy Estrada at Jesus Escudero. Pero dumaan ho ang December 15 at 16, walang lumabas na warrant of arrest. Before Christmas, wala rin lumabas na warrant of arrest. Dumating ho ang Enero, wala rin hong lumabas sa kanila. Pero may isang lumabas na warrant of arrest para ho kay dating Senador Bong Revilla Jr. At nandoon na ho kasalukuyan sa kulungan sa Quezon City Jail, yung pinakabagong Quezon City Jail ho sa Payatas. Ibang huyatang kaso rin yon. Ang problema kasi sandamakmak ho ang mga kasong ito. Eto mga kababayan, alam niyo naman ho yung Blue Ribbon Committee sa pamumuno ho ni Senador Panfilo Lacson, na nung nakaraan ho ay nag-hearing at meron ho mga iba't ibang individual ho dyan na kontratista, district engineer, assistant engineer, taga DPWH, na inuugnay ho ang iba't ibang pangalan ho ng senador. At naglabas na ho ng draft report ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, draft report, ito na ho yung lumabas ho ng investigation ho ng kanilang komite, yung Blue Ribbon Committee. Ini-endorse na ho ni Panfilo Lacson, senador, chairman ho ng Blue Ribbon Committee, nakasuhan na etong si Jesus Escudero, senador ho yan present, senador Jingoy Estrada, at etong si pastor, senador Joel Villanueva. Pakinggan ho natin mga kababayan. Ito muna si Senador Panfilo Lacson. Kasuhan ng ilang dati at kasalukuyang senador at iba pang opisyal sa draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay sa flood control scandal. Kabilang sa pinakakasuhan sina Senador Jingoy Estrada, Joel Villanueva at Jesus Escudero. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, napag-usapan na ba ng mga senador itong draft report ng Blue Ribbon? Yes, Jiggy, nagpulong na ngayong kaninang hapon lamang yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na mula sa majority block para pag-usapan nga yung laman ng sinasabing draft partial committee report kaugnay sa mga ginawang pagdinig sa flood control scandal. Pero bago yan, nakapanayam natin o na-interview natin Senator Ping Lacson, na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan ay kinumpirma nga niya na kasama sa rekomendasyon ng draft partial committee report na yan ang pagpapakaso sa 6 na dati at kasalukuyang mga mambabatas. So sino-sino ba yan? Kasama dyan sa draft report ni Jiggy yung rekomendasyon na kasuhan sila Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senators Jingoy Estrada, Jesus Escudero, Joel Villanueva at dating Kongresuhan Mitch Kahayon Uy. At ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, yung rekomendasyon na yan ng paghahabla sa ilang mga mambabatas, wala naman daw yan kinaibahan sa nauna ng rekomendasyon ng Department of Justice at ng Ombudsman laban sa ilang mga nabanggit mambabatas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. All of them are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. So as long as our committee report and the recommendations therein are aligned with the practical realities, ibig sabihin nandiyan walang problema. Wala rin pagkakaiba ito doon sa kinakaso.
dito sa iba't ibang individual ho na senador. Katunayan, may mga warrant na ro lumabas. Ibig sabihin, ito yung mga tinutukoy niya sa iba pang individual, especially itong si Senador Bong Revilla. Tuloy natin. Jiggy, nauna nang itinanggi ng mga nadadawit na senador na may kinalaman sila o kasama pa sila sa pumigbak dyan sa sinasabing flood control projects na yan. Bagamat ang ilan sa kanila, gaya nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Escudero, ay na-link ng ilan sa mga tumayo na testigo at resource persons doon sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, gaya na lamang ni Engineer Alcantara at gayon din na dating Undersecretary ng DPWH. Samantala, nakausap ko mismo si Senator Joel Villanueva at tinanong ko siya ano bang reaction niya doon sa charges na sinasabi at nire-recommend ng committee report na i-file against him na may kinalaman sa flood control scandal. At narito ang bahagi ng aking panayam sa kanya. Sir, you were among those recommended to be charged, sir. You were those among recommended to be charged by Blue Ribbon, sir. For Blue Ribbon. Same thing, sir, the draft report, sir. It's just a draft yet. Draft pa lang siya. Medyo medyo malabo ho kasi mga kababayan, mga ka-analyst yung video yung pinakita. Pero may papakita ho ako sa inyong video na kung saan si Senador Joel Villanueva ang yabang ho ng dumating ho dun sa Senate Gallery at tinanong siya na ano mga sabi niya, isa siya sa mga nire-recommenda na kasuhan na ng Blue Ribbon Committee. Ito sabi niya, pakinggan ninyo. Ito sabi niya, ito yung malinaw na video at voice. The draft report, sir. One person or the entire committee? Sir, it's just a draft yet. Draft pa lang. It's the committee or the person? Sir. Who's the blue reporter? There's a draft. The draft report, sir. One person or the entire committee? Tinatanong kasi nung reporter, inambush interview siya pagdating niya doon sa Senate Gallery. Ano masabi niyo doon sa draft report na isa sa nare-recommenda na kasuhan na ng Blue Ribbon Committee? Sabi ni Senator Joel Villanueva ay sinong Blue Ribbon Committee? Entire committee or one person? Ibig sabihin, tinatanong niya, sino ba nagre-recommenda magkaso sa akin? Or sa akin? Buong committee ba? Kasi yung Blue Ribbon Committee, hindi lang naman binubuo yan ni Senador Pamphilo Lacson. So, ang chairman, marami pa. So, sino nagkakaso sa akin? Buong entire committee ba o isang tao lang? Siyempre, tinutukoy niya si Senador Pamphilo Lacson. Bakit nga ba nagyayabang itong si Senador Joel Villanueva? Kasi nga, hindi ko alam bakit nagkaganito mga kababayan. Parang ginago nila si Senador Pamphilo Lacson o Finrank o Dinikoy or Tinraidor. Bakit? Ito ho yung dahilan kasi kaya nagyayabang ho yan. Para mabilis lang tayo. Ito ho ang dahilan. Ito yung dahilan. Totoo pero hindi pa pinal ang nag-leak na report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomenda ng kasuhan sina Senator Jesus Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at tatlong dating mga kabatas. Grabe na lang ito ayon kay Senador Ping Lacson, kaya binawi ng ilang senador ang lagda rito. Nakatutok si Chino Gaston. Kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Pamphilo Lacson na tunay ang nag-leak na draft committee report tungkol sa flood control scandal. Pero draft pa lang aniya ito at pag-uusapan ng mga miyembro ng komite ang mga nais nilang baguhin o idagdag sa report bago ito maipresenta sa plenaryo para maaprubahan. Sa nag-leak na draft, inirekomendang kasuhan sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero. Pinakakasuhan din sina dating Senator Bong Revilla, dating Ako Bicol Representative Zaldico at dating Caloocan City 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Bagaman pwedeng magdagdag o magbawas ang komite, iginiit ni Lacson, hindi dapat matanggal ang kahit sino sa mga pinakakasuhan sa draft report. Yeah, 6 people ang nandun. Ex-Congressman Zaldico, of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Chis, lahat ng
lahat ng nag-PPI ngayon, nag-preliminary, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation. Teka, natawa ko dun sa, of course, dating Senador Bong Revilla, parang common na. Parang, excuse me, parang common na yung Senador Bong Revilla, para bang sure na sure no? Nako, teka lang. Tuloy natin. Kasuhan sa draft report. Yeah, 6 people ang nandun. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Cheese, lahat ng nag-PPI ngayon, nag-preliminary, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation below that baseline. Hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. For further investigation naman ang inirekomenda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa draft report. Nauna nang itinanggi ng mga nababanggit ang mga aligasyon laban sa kanila. May dalawang level na pinakakasuhan ng draft. Una, kung ang mambabatas o opisyal ng DPWH at COA ay nahaharap sa corroborative evidence at validation na lumitaw sa committee hearings. Pangalawa naman, kung nabanggit sa committee hearings pero wala pang sapat na validation at corroboration at kailangan pa ng further investigation. Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto ang laman ng draft, sabay diin ding hindi pa ito pinal. Wala pa. I think kung kay Joel at saka kay Jinggoy, accurate yun na nandun talaga sa listahan. Si Cheese, ata sa second level nakalagay. Yung ibang mga level, ang pinakamaganda, hintayin nyo yung Blue Ribbon Report. Ma-explica ng chairman at saka ng mga members. Kailan po ba? Level 1 saka level Sa nag-leak na draft report ay nakalagda na si Lacson at 6 na iba pang senador. Binawi na ni Senador J.V. Ejercito, Miguel Zubiri at Win Gatchalian ang kanilang pirma dahil draft pa nga lang umano ang kanilang pinirmahan. Hindi mo na ako comment doon. Let me go into the caucus first. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok. Ayun na mga kababayan. Kaya siguro nagyayabang itong si Senador Joey Villanueva. Itong mga ibang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, binawi ho yung kanilang signature. Katwiran nila, draft pa lang daw naman yung pinirmahan nila. Bago nyo naman pirmahan yan, alam nyo naman draft. Diba? At may mga napanood pa tayong balita na kesyo, excuse me, kaya ro nila binawi yung kanilang pirma, hindi pa naman daw pinali yan. Ba't yung pinirmahan? Sabi pa sa ibang balita, binawi daw nila kasi susirain pa nila yung draft report. Na pinakakasuhan itong mga ibang senador. Excuse me. So bakit nila pinirmahan? Hindi mo na nila talaga totally binusisi. At kung hindi pinali yan, ba't nila pinirmahan? So there's something wrong. Mukhang nagkakaroon ng hindi magandang nangyayari rito sa draft report ng Blue Ribbon Committee. So abangan ho natin to mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.